Welcome back po dito sa Gemma's Cake Darwin Vlogs. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emosyonal, o spiritual man yan. Ang video po natin na ito ay para lamang sa mga may malalawak na kaisipan. Kaya kung hindi po kayo makaresonate, try nyo pong panoorin yung inyong other signs, Moon, Rising, and Venus. At kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, please don't forget na mag-subscribe at click na rin po ng ating bell button para lagi kayong updated every time na meron tayong uploads. Kung nais mo namang magpa-private reading, nandiyan po yung link ng ating Facebook page, nandiyan din yung ating email, nakapin po yan sa comment section, yun lang po yung i-click ninyo, madadirect na kayo sa ating Facebook page. Always remember, Facebook page po tayo. And around 48,000 na yung, tama ba? 48,000 na yung ating followers doon. Let's see. Okay, 49 na pala. Ayan. 49 na. 49,000. Tingnan natin. Spirit guide energy po natin. Maraming salamat po sa mga hindi mag-i-skip ng ads. Tingnan natin. Spirit guide energy po natin for Aries. We have Two of Swords. May mga big decisions kang gagawin ngayong araw. Pwede rin, nagdadalawang isip kayo towards sa isang bagay, towards sa isang tao, sa isang sitwasyon na kinakaharap po ninyo. Pero ito kasi ay need nyo ng pagtuunan ng pansin. So, balance nyo po yung inyong root chakra kung kayo man ay nagdadalawang isip towards dito sa gagawin po ninyo. Iniisip nyo rin kasi kung yung decision mo ba, makakasama ba yun? Or paano ba yung epekto? Ano ba yung magiging epekto nun towards dun sa mga taong involved towards sa sitwasyon mo. Pero ayun nga, sinasabi kasi rito na need mo nang mag-desisyon. Tignan pa natin yung energy. Pasensyan po kayo if naririnig nyo yung electric fan. Sobrang init kasi. So, nagbukas na ako. We have trust. Okay, you need to trust talaga yung sarili mo, yung decision mo. Kaya wag kang pabago-bago ng decision. Sabi ko nga, kung yan yung nararamdaman mo, balance mo yung iyong root chakra, pwede kang mag-meditate. Pwede rin naman na mas kumain ka ng mga pagkain na kulay red. Okay, or magsuot ka ng damit na kulay red, ganyan. Para mabalance siya. Pwede rin na meron kang pinagdudahan ngayon, pero hindi sarili mo. Kung hindi, isang tao dito, pinagdududahan mo, ano ba talaga yung intention ng tao na yun sa'yo? Bakit ba yun dikit ng dikit sa'yo? Or ano ba talaga yung pakay niya? 'Di ba? Bakit ba siya bumalik? Yung tipong ganyan. So, tingnan natin, Aries, ano pa yung mensahe for you? Okay. Check natin pagdating sa kaperahan. Energy po ng kaperahan ni Aries. So, we have underworld. Sabi dito, look for unique approaches to create new streams of income. Sex, death, hidden knowledge, and life mysteries are key topics in deep exploration. So, pwedeng, yung pagkakakitaan ninyo or pinagkakakitaan po ninyo, hindi talaga siya usual. Oo. Yung para bang kakaiba siya. Kakaiba siya. Pag narinig or pag nasabi mo sa ibang tao or, nalaman nila na yun yung trabaho mo, yun yung pinagkakakitaan mo, nawiwirduhan sila. Yung tipong ganyan. As the world changes, so can your methods of making money. Ayan po. So, tingnan nyo rin kung ano ba yung skills daw ninyo. Kasi baka pwede pa kayong, dun sa skills ninyo, sa talent ninyo, pwede pa kayong kumita ng pera. So, i-enhance mo kung ano man yung mga skills na meron ka. At ito po, kung meron kang nalaman, merong connection, or basta may nalaman ka na information na pwede pala yung ganitong bagay, so try mo, pag-aralan mo. More on pag-aralan mo muna pala. And then, tsaka mo itry. So,
pinapakita naman dito, no, na maganda naman yung cycle ng finances mo ngayon. We have Death card. May paparating po dito talaga para sa'yo, Aries, na new stream of income. So, be prepared, you know. May Death card tayo rito. So, yung iba po sa inyo, pwedeng may kinalaman sa patay, yung magiging, ninyo, new stream of income. So, pwedeng meron dito, flower shop, pero more on sa patay yung mga nyo, yung tipong ganyan. Or meron dito, psychic pala kayo, kaya nyo makausap ng mga spirits, yung tipong ganon. Tignan natin. Or meron dito, more on pupunta kayo dun sa, ano ba tawag dun? Yung mga funeral, something. Yung ganong, basta, sabi ko nga ito. No? Ito yung, sabi natin, new stream of income ninyo. Pwede rin pag-aalaga ng mga may sakit. So, pwedeng caregiver for some of you. Meron din dito pwedeng sa mga pets naman. Okay, baka may nag-aaral ng veterinarian. Ay, may veterinarian dito. May, basta sa veterinary, something like that, So, yun. Basta parang nagpapagaling din yung iba sa inyo for some of you. Okay? So, pwedeng may faith healer dito. Yung ganyan. Or, ito po ay hindi nyo pa talaga pinagtutuunan ng pansin, pero alam niyo na meron kayong kakayahan na magpagaling. Some of you, hindi lang tao. Pwedeng halaman, animals, and yan, tao. Ganyan po, no? So, King of Pentacles, magaling po yung karamihan sa inyo sa pagbibusiness. And yun nga, sinasabi rin talaga rito, sabi ko nga maganda naman yung flow ng money ninyo, yung cycle ng pera ninyo. So yan po, happy naman kayo. Kung kayo ay gumagastos, happy kayo dun sa ginagastos po ninyo. Hindi kayo yung tipo ng tao na, paano na ba sa mga susunod na araw? So hindi po yan, hindi natin, tama, nabibigay mo na yung luho mo. Marami po sa inyo. So, okay na okay po yung inyong kaperahan. So, ayan, new stream of income. And you are happy pagdating sa paggastos. Nabibigay mo na yung iyong luho or luho ng family mo. Tingnan natin, pagdating naman sa business. Kung may business ka po, we have 4 of Pentacles. Tingnan natin yan. Ace of Cups. We have the Lovers. Meron bang, hindi ko alam kung may gustong makipagsosyo dito sa inyo So, ito yun. Yung tao na to, pwedeng ito. So, parang pinagdududahan nyo nga kung ano ba talaga yung goal ng tao na yan, di ba? Sa pakikipag-usap niya sa inyo pagdating dito sa negosyo. Pwede rin may inaalok to sa inyo. Hindi pakikipag-partnership. I mean, hindi siya yung magi-invest, hindi investor, no? Pwedeng may ino-offer siyang products, ganyan. So, try nyo lang muna. Huwag muna kayong kukuha ng bultuhan. Kasi baka yun yung ino-offer sa inyo, hindi kumuha ka na ng maramihan kasi ganito, ganyan. So, huwag kayong magpapadala sa ganun. Okay naman po yung inyong business. Ito, may naiipon din talaga kayo pagdating dito sa inyong negosyo. Ibig sabihin, hindi lahat nung kinikita po ninyo ay lumalabas. And also, yung inyong puhunan, hindi rin talaga siya, alam mo yun, pwedeng nadadagdagan pa siya, hindi siya nababawasan. Marami din po dito na mas magiging successful yung business ninyo kung parehas kayong business-minded ng asawa mo. So, marami dito na Aries, pwede na parehas kayo ng forte ng iyong asawa. Or sabihin natin na nagtutulungan po kayo rito. Tignan natin. Kung kayo naman ay may karelasyon, boyfriend, girlfriend ninyo, pag-isipan nyo po kung kayo ay, nagpaplano kayong mag-business. Kasi 'di ba wala pang kasiguraduhan kung kayo ba talaga hanggang huli. Kaya kung may doubt ka, may any hint of doubt ka towards your person, pag-isipan mo kasi pera nyo yung nakasalalay dito. Oo. Kaya pag-isipan nyo yan kung mayroon dito mag-boyfriend, girlfriend na nagbabalak mag-business. Check natin pagdating naman sa sa career. May career na ba tayo? Wala pa business kaagad tayo nagpunta. Okay, sa career. Meron tayong 4 of Swords. We have the Magician.
Okay, ang nakikita ko lang dito pag karamihan sa mga Aries, no, yung career po ninyo, parang stuck kayo, ganyan. Yes, okay naman yung inyong career. Pero, alam mo kasi sa sarili mo na ang dami mo pang pwedeng gawin eh. Kaya nga yung iba sa inyo, pwedeng ito, 'di ba, yung kaboard, 'di ba, naboboard kayo sa trabaho, yung tipong ganyan. 'Di ba, iano nyo na lang po sa pwede ninyong pagkakitaan. Pwede naman na hindi kayo umalis dito sa trabaho ninyo, pero magdagdag kayo ng source of income. So, pwedeng ito yung sinasabi na yun sa inyo. Pwedeng ganun po yung gawin ninyo. Kasi ito, safe naman daw. Or sabihin natin, parang stable na kasi yung trabaho mo. Ganyan. Yung tipo bang wala nang makakaagaw dito sa work mo. Ganyan yung nararamdaman mo. Kaya pwedeng naboboard ka. Alam mo dito, ayun, parang paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa mo. Ito, alam mo sa sarili mo, ang dami mo pang pwedeng gawin. Kaya po ganun yung gawin nyo, maghanap kayo ng pwede nyo pang pagkakitaan. 'Di ba? Another source of income talaga. Tingin sa'yo talaga ng mga katrabaho mo, napakasipag mo, or even boss mo. Ayan po, workaholic nga kung tawagin yung karamihan sa inyo. Workaholic. Marami sa inyo yan. Aries. Sa love life naman, tignan natin yung energy. Spirit guide, kamusta po yung energy pagdating naman sa love life? Sa love life naman, we have triggers, flashbacks, trauma bond, inner child wounds, attracting, toxic. So, sa relationship ba, napapansin nyo ba na every time na magkakaroon kayo ng relationship, same scenario? Same scenario yung nangyayari, iba't ibang tao lang yung nakaka-deal po ninyo. At ayun nga, na full memory tayo. So, ayun nga, yung iba sa inyo, 'di ba, paulit-ulit yung scenario. Sa relationship. So, kasi meron kayong kailangang i-heal Oo. And some of you, empath din kayo. Kaya ang mga nakakarelasyon ninyo, maaring mga narcissist. Kaya mag-iingat po kayo. Protect yourself. Tingnan na natin ano pa yung energy. Okay. We have 3 of Cups. So, more on about some of you, pwedeng third party. So, pwedeng paulit-ulit. Yan yung nangyayari. Ang dahilan ng paghihiwalayan ninyo ng mga nakakarelasyon mo is pwede pong third party. Ayan, yan yung pinapakita. 3 of Cups. And for some of you naman, maaari po na meron kayong problem sa family. Or it could be your person. No? Tapos, ano siya, parang hate na hate niya yung mga celebrations. Ganyan. Magkaiba kayo ng sa pagse-celebrate, tipong ganyan, Aries. Ikaw, sabi natin gusto mo sineselebrate yung, kunwari, anniversary, monthsary ninyo. Yung person mo naman ayaw niya, gusto niya tahimik lang. Kasi may trauma siya Tipong ganyan, pagdating sa family, pwedeng may nangyari na eskandalo sa family niya, tapos maraming naka-witness. Yun yung nakikita ko rito. Kaya, parang takot siyang mag-celebrate. Even, pwedeng birthday niya, hindi niya sineselebrate. So, ayun. Meron talagang kailangang i-heal. Kung hindi man sa'yo, pwedeng sa person mo. Tingnan natin. We have 5 of Wands. Dapat pagtuunan ng pansin is yung pagiging competitive mo. Okay? Pagiging competitive mo sa market. 'Di ba? Kung ano man yung skills na meron ka, i-enhance mo talaga yan. So, yan yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi Aries, maraming nag-underestimate sa'yo rito. Maraming nang mamaliit sa'yo rito. So, you should be competitive. No? Paangatin mo pa yung antas ng pamumuhay nyo. Sabi nga, parang kulang pa, no? Kung ano man yung ginagawa mo. Ayan. So, 5 of Wands. Marami din kumukontra sa'yo rito. So, tignan mo kung sino ba yung mga tao na yan na nasa paligid mo na kunwari concern, pero yun pala, ayan, nakikiosyoso lang sa kung ano bang nangyayari sa life mo at kumukontra pala. Tignan mo kung sino yan, no? Letter B, basta may letter B siya sa pangalan. We have 9 of Cups. Ito naman yung dapat mong iwasan. Okay, na maging, yun nga, parang ganito, ito din magkadugtong yung energy. Huwag kang maging masyadong kampante talaga sa mga nakakasama mo.
Ayan, at yung iba sa inyo, di ba may trabaho dito na parang paulit-ulit na lang at feeling mo hindi ka na maaalis dyan sa trabaho, huwag ka daw pong magpakampante rito. So, gawin mo pa rin yung work mo. Kahit meron naman dito is workaholic, no? So, be aware sa mga nangyayari daw po sa inyong paligid. So, wag maging masyadong kampante. At ang lucky color mo po is yellow. Maraming salamat. Ingat po kayo and more blessings to come.